Pag-usapan po natin at bigyan natin ng reaksyon ang naging statement na ito ni Senator Padilla sa ginanap na pandinig kahapon sa Senado patungkol sa mga charges or akusasyon laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Kung maaalala niyo po, nagbigay po ng mga nakakakilabot na pagsiwalat si alias Rene. Kung hindi ako nagkakamali, alias Rene po yung pangalan niya. Doon sa naging pandinig kahapon sa Senado, wala po si Pastor Apollo Quiboloy. Pero kung napanood niyo po yung pandinig na yun at nakinig kayo doon sa mga isinawalat ni alias Rene, talagang kikilabutan po kayo. So, kung gusto niyo panoorin niyo na lang. Pero pag-usapan po muna natin itong naging statement ni Senator Padilla at bigyan po natin ng reaksyon. Ito po'y umani ng napakaraming pagbatikos mula sa mga netizen. Hindi po ito nagustuhan ng mga Pilipino. So, sabi po ni Senator Padilla, gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig kung ang ating mga matapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Apollo Carion Quiboloy, ako rin po ay malayang magsasalita. Na hindi po ako kailanman kahit na sino sa KOJC hininga ng pera, not even once. Ayan po yung pahayag ni Senator Robin Padilla. Marami pong Pilipino ang hindi nagustuhan yung pahayag na yan dahil ako po personally, bilang reaction din dyan, tila may pagtatanggol po si Senator Padilla kay Pastor Apollo Quiboloy. So yung mga tao kino-question po kung saan panig ba si Senator Padilla. Kung sa mga Pilipino, dun sa mga na-oppress, dun sa mga di umani naging biktima, or kay Pastor Quiboloy. Obviously, evidently, ang statement na yan is in defense of Pastor Quiboloy, So marami pong nadismaya at na-disappoint dahil si Senator Padilla ay naandoon para sa pandinig na iyon, hindi para ipagtanggol ang kahit sinong side, kaso nga, sa statement na yan, lumalabas na, tila pinagtatanggol siya. Marami siyang naging statement in the past na talagang hindi nagugustuhan ng mga Pilipino. Yung mga statement na sasabihin na siya ay hulihin na rin, ikulong na rin siya kapag hinuli si ganito, si ganyan. Diba, parang nakakadismaya na parang ikaw ba ay naandyan bilang senador para sa iilang personalidad lamang? Hindi ba dapat na ang mas uunahin mong protektahan at ipagtanggol ay interes ng mga Pilipino? Ng mga kababayan mo na bumoto sa iyo at nagluklok sa iyo bilang senador, Nakakadismaya na makarinig ng ganyan dahil meron po yung tema ng pagtatanggol sa iisang tao, Sabi nga, yung pag-side mo sa oppressor ay lalong nakakadagdag ng pain doon sa mga nabiktima ng oppressor or doon sa mga na-oppress, Yung ang pagiging neutral masakit na yun kapag nalaman mo na may mga taong naaapi, na hindi nabibigyan ng tamang hustisya, mga taong nagigipit na mayayaman, na matataas na tao sa lipunan, na mga influential at powerful, na meron silang mga nabibiktima na may hirap na walang kakayanang lumaban sa korte, masakit na kapag nagpaka-neutral ka pa dun Pero yung tipong ikaw ay magbibigay ng statement para tila pumanig sa isang side or sa isang tao, masakit yun para sa mga taong nabiktima or na-oppress. Kaya umani po ng napakaraming pagbatikos ang statement na ito ni Senator Padilla. Kung titignan niyo yung mga posts patungkol dyan, yung mga nag-share niyan, basahin niyo yung mga comment, talagang dismayado sila at disappointed, Dapat maging maingat si Senator Padilla. Anyway, kung nasa puso mo talaga na protektahan ng iilang personalidad at hindi ang mga Pilipino, ilalabas at lalabas talaga yan sa bibig mo, Nakakalungkot lang talaga na bakit, alam mo, minsan talaga gusto kong questionin, kung meron ba talagang nasa itaas, Kasi bakit niya hinahayaan na mangyari ito sa Pilipinas? Bakit niya hinahayaan na tayo ay pamunuan ng mga taong walang sense ang pangatwiran, walang logic, Nakakatawa, na para ng circus, tapos ang hihilig sa grandstanding, ang hilig sa magmagaling, wala naman sa lugar, wala namang sense ang mga kuda, Bakit hinayaan ng nasa taas na tayo ay mapamunuan ng mga ganung tao, Nasaan na yung mga kalibre nila Jovito Salonga, nila Raul Roco, nila Miriam Defensor Santiago, yung talagang matatalino at hindi puro grandstanding lamang, Kawawa talaga ang Pilipinas. So sana Senator Padilla, andyan ka na. Galingan mo naman. Hindi yung pinapa-obvious mo talaga, pinapahalata mo talaga sa mga tao na ikaw ay may pinapanigan at may pinoprotektahan na iilang tao lang. Unahin mo ang mga Pilipino, unahin mo ang welfare namin, unahin mong protektahan ang aming karapatan, at unahin mong kampihan ang mga naaapi, ang mga maliliit na tao. Kesa dun sa mga taong makakapangyarihan. Kasi yung mga yun kaya lang ipagtanggol ang sarili nila Kaso nga, hindi humaharap, hindi sumisipot. Although, ang good news, ayon kay Senator Risa Hontiveros, pinirmahan na po ni Senate President Mig Zubiri ang subpoena para kay Pastor Apollo Quiboloy. So, sana pag natanggapin ni Pastor Quiboloy, umattend siya ng hearing sa Senado na malaman ng mga Pilipino ang totoo. Nang magkaroon siya ng platform or chance na ipagtanggol ang sarili niya. Dahil again, kung walang ginawang mali at labag sa batas, dapat confident na humarap sa
publiko at sa Senado or saan mang pandinig, no? Kapag hindi umattend at umiiwas, gumagawa ng palusot, alibay at gumagawa ng mga pananakot, then therefore merong tinatago, may kinatatakutang maisiwalat, no? Or maaring totoo ang sinasabi ng mga nag-aakusa. Yun po ang iisipin ng mga tao. So sana si Pastor Kibuloy ay dumalo sa pandinig na yan, ano? Mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa ibinahagi ko sa inyo? Comment down below. Huwag kalimutang i-like ang ating video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.